Magandang araw mga manonood, nandito kayo sa Crossmoto Channel. Mabibilang sa daliri ng dalawang kamay ang mga modelo ng deproduksyong motorsiklong may 6 na silindrong makina. Ipinaliwanag ito dahil mas madali para sa mga motorsiklo na gumamit ng makina na mas kaunti ang silindro dahil sa pagiging simple, compact at mas mura nito. Pero paminsan-minsan, may ilang mga kumpanya ng motorsiklo na nagpapasaya sa mga tagahanga ng dalawang gulong na sasakyan sa pamamagitan ng mga kahanga-hangang modelo ng motorsiklo. Isa sa mga ganitong obra maestra ay ang Honda CBX, 1,000 na may inline na 6 na silindrang makina. Tara, kilalanin pa natin ang makinang ito at tuklasin kung bakit naglabas ang Honda ng 6 na silindro. Anong mga espesifikasyon ang ipinagmamalaki ng CBX 1,000 at bakit hindi natupad ng motorsiklong ito ang mga inaasahan? Magandang panonood. Kaya mga kaibigan, bilang panimula, alamin muna natin kung ano mga pangyayari ang naging dahilan ng paglabas ng CBX 1,000. Para maintindihan ang sitwasyon, kailangan nating magbigay ng historical na konteksto. Pagkatapos ng digmaan, sinimula ng masiglang hapong mekaniko at inhinyero na si Soichiro Honda ang paggawa ng magagaan na motorsiklo. Noong 1948, muling inayos ang kanyang maliit na negosyo at tinawag na Honda Motor Company. Hindi na natin tatalakayin ang maraming detalye ng pag-unlad ng kumpanya. Para sa mga interesado, sa episode na ito na 1 oras, mas detalyado kong tinalakay ang kasaysayan ng Honda. Sa kwentong ito, mahalaga lang malaman ang ilang katotohanan. Noong dekada 50, mabilis lumago ang Honda dahil sa kalidad, pagiging maasahan at kasimplehan ng kanilang makina. Noong 1950 ang Honda Motor Company na ang pinakamalaking tagagawa ng motorsiklo sa mundo. Pero pagdating sa laki ng makina, hindi pa rin umaabot ang mga Hapones sa mga Britanikong Norton, BSA, Triumph, Amerikano na Harley-Davidson at Aleman na BMW. Noong dekada 60, aktibong sumali ang Honda sa karera ng motorsiklo at pinabuti ang kanilang teknolohiya. Dahil matindi ang hilig ni Soichiro sa 4 na stroke at ayaw niya sa 2 stroke, kailangan ng maraming silindro ng makina para makalaban sa 2 stroke na motorsiklo ng Yamaha at Suzuki. Ang rurok ng pag-unlad nitong direksyon noong 66 ay ang 250cc na may 6 na sunod-sunod na silindro. Ang RC166 na racing model ay hindi naging matagumpay dahil noong 1967, binago ng Moto Grand Prix ang regulasyon at nilimitahan sa 4 ang mga silindro ng makina. Noong 69 na taon, ipinakilala sa publiko ang unang supermotorsiklo mula sa Honda, CB750. Lumabas ang ideya ng paggawa ng motorsiklong kayang lampasan ang industriya ng Britanya noong dekada 60. Noong 1967, pinayuhan ni Bob Hansen ng American Honda Motor Company si Soichiro na gawing 4 na silindrong naka-indent ang flagship ng Honda, ang hari ng mga motorsiklo, hindi malaking V-twin na noon ay ginagawa. Mas mabilis ang CB750 kaysa sa mga kakumpetensya, unang nagbigay ng 4-cylinder na makina sa masa at unang production motorsiklo na may disc brakes. Hindi rin nagpapahinga ang mga kakumpetensya. Malapit nang lumabas ang mas malakas na Kawasaki C1, kaya titindi pa ang kompetisyon sa bilis at performance. Sa unang bahagi ng dekada 70, nagplano ang mga Honda engineers ng bagong konsepto para sa kanilang pangunahing motorsiklo at dinisenyo ang Honda Goldwing na isang mahusay na touring bike. Kasabay nito, ang prototype M1 ay may 6 na silindrong boxer engine, pero sa mga unang production model, 4 na silindro lang ang ginamit. Isa pang ideya ay gumawa ng dekalibreng sports motorsiklo bilang paggalang sa racing models ng dekada 60, kaya isinilang ang CBX 1,000. Sa tingin ko, malinaw na kung bakit may mga inline na 6. Gusto ko ring banggitin na ang CBX 1,000 ay hindi unang production na civilian motorsiklo na may inline na 6 na makina. Naunahan ang Honda ng Italianong si Alejandro De Tomaso mula sa kumpanyang Benelli gamit ang modelong Benelli 750C na unang lumabas noong taong 1972. Gusto mo ng biro? Ang Benelli na may 6 na silindro ay hango sa 4 na silindrong makina ng Honda CB500. Pero pag-usapan na lang natin ang Benelli sa ibang episode at balik tayo sa CBX 1,000.
Pinamunuan ng inhinyero na si Shichiro Irimajiri ang bagong superbike project ng Honda. Sa debut ng CBX, siya ay 38 taong gulang. Noong dekada 60, bata pa si Seiichiro sa 20 ilang taon, nagtrabaho siya sa mga multi-cylinder racing na Honda, lalo na sa 6 na silindrong RC 100 at 66. Dahil dito, natapos ang CBX 1,000 sa 1.5 taon ng pagdevelop dahil ito sa subok ng konsepto ng makina. Opisyal na ipinakilala noong Disyembre, 1,900 at 78 ang 6 na silindrong superbike ng Honda. Obra maestra ang makina nito. Isang inline na 4 na stroke na 6 na silindro na pinalalamig ng hangin na may displacement na 1,000 at 47 cm kubiko na ginawa gamit ang teknolohiyang pangkarera. 2 overhead camshaft at 4 na balbula kada silindro. Nagbibigay ang makinang ito ng 105 kabayo na pinakamataas na lakas sa 9,000 revolusyon kada minuto at 85 Nm ng torque sa 8,000 revolusyon kada minuto. Nasa iisang block kasama ng makina ang 5 bilis na transmisyon. Sapat ang potensyal nito para mapabilis ang 250 kilong motorsiklo hanggang 225 kilometro kada oras at ang unang 100 kilometro kada oras mula sa paghinto ay naabot ng CBX sa 4.6 na segundo. Paano naman ang tunog? Makalangit, Tunog ng makina! dapat tandaan na nung nagsimula ang paggawa ng prototype ng Supersport, ilang opsyon ng makina ang isinasaalang-alang. Inline 4 na may 1,000 at 1,200 cc at 6-cylinder na may 1,050 cc. Sa bandang huli, pinili ng mga inhinyero at pamunuan ng Honda ang huling opsyon. Ang problema ay kung paano ilalagay sa frame ang makinang may lapad na 500 at 85 mm. Nalutas ang problema sa pamamagitan ng pagpapalit ng carter at pagbibigay ng espasyo sa pamamagitan ng pagyuka ng makina pasulong ng 30 degree. Sa totoo lang, ang 6 na silindrong Honda ay lumabas na kaunti lang ang lapad kumpara sa 4 na silindrong CB 750. Sa simula, inilunsad ng Honda Motor Company ang CBX bilang isang supersport at para sa karera. Noong panahon ng 79 hanggang 80, ipinakita pa nga ng Honda ang mga modelo ng CBX para sumali sa kompetisyon ng Isle of Man TT. Gayunpaman, may isang kakaibang pangyayari na nangyari. Ang napakagandang makina na kung gugustuhin ay maaring patasin hanggang 100 at 30 kabayo ang lakas ay inilagay sa hindi naman kahangahangang chassis. Sa karera, lantad ang kahinaan ng frame, preno at suspensyon ng CBX, kaya di lubos napapakita ang sporty nitong potensyal. Ang modelo ng 79 ay tinawag na CBX-Z. Sa sumunod na taon noong 80, bahagyang nagbago ang itsura ng motorsiklo at dahil sa bagong mga setting ng cylinder head, naging 100 at 3 lakas kabayo ang output nito. Nang lakas. Tinawag ang modelo na CBX-A dahil hindi naging maganda ang performance ng CBX sa karera at hindi katanggap-tanggap na mapahiya. Noong taong 1,900 at 81 inilipat ng Honda ang CBX 1,000 sa kategorya ng sport touring na mga modelo. Mula 1,900 at 81 nakuha ng motorsiklo ang index na CBX-B. Nagbago ang ergonomics at mga sukat at timbang at ngayon isa na itong ganap na sport touring na motorsiklo na may plastic na fairing at mga side case. Tumaas ng 40 kilo ang bigat, bumaba sa 100 horsepower ang lakas ng makina. Lumaki rin ang kapasidad ng tangke ng gasolina. Ang likurang suspensyon ay ginamitan ng ProLink na progresibong sistema na may pneumatic na monoshock kapalit ng dating dalawang shock absorber. Ang taong 1,982 ang naging huling taon ng produksyon ng CBX 1,000. Ang nag-iisang panlabas na pagbabago mula sa modelong nakaraang taon ay ang plastic na hawakan sa likod ng upuan ng pasahero. Pangpabrikang katawagan, CBX-C. Ang CBX 1000 ay isang export na motorsiklo at nakatuon para sa merkado ng USA at kanlurang Europa. Kahit na napakagaling ng makina, gaya na nakikita ninyo, 4 na taon lang tumagal ang modelong ito sa linya ng produksyon. Hindi rin ito nakaiwas sa mga pagbabago.
Bumalik ang Honda sa paggawa ng klasikong inline-4 na sports engine na mas mura kaysa 6-cylinder pero maganda pa rin ang performance laban sa mga pangunahing kakumpetensya. Ang CBX 1000 ay nakamit ang marangal na pwesto sa hanay ng pinakamahusay at natatanging motorsiklo sa kasaysayan. Karamihan sa CBX 1000 ay pinanatili ng mga may-ari sa orihinal na kondisyon, kaya isa na ito ang collector's item. May mga kilalang likha na ginamit bilang basehan ang orihinal na CBX. Noong taong 1980, sinubukan ni George Martin mula sa kumpanyang Prances na Moto Martin na pagandahin ang CBX para sa karera. Nagdisenyo at gumawa siya ng bagong frame mula sa mga nickel na tubo. Ang frame ay mas matibay at mas magaan kaysa sa orihinal at ang stock na 37mm fork ay pinalitan ng bersyon ng fork ng Moto Martin na may diameter na 42mm. Isang single rear monoshock ang inilagay pahalang sa ilalim ng upuan. Sa tulong ng Brembo na preno at iisang seksyon ng tangke, upuan at buntot na yari sa fiberglass, nabawasan ng 36 na kilo ang bigat. Itinalaga ng British na magazine na Motorcycle News ang Martin CBX sa ikatlong pwesto sa bilis sa kanilang kalahanayan ng estadistika ng road test noong 1,980 na may pinakamataas na bilis na 230 km kada oras. At sa larawang ito, makikita ninyo ang isang drag motorsiklo na nakabase sa makina ng CBX. Sa kasong ito, ang displacement ng makina ay pinalaki hanggang 1,300 at 20 kubikong sentimetro. May ilang custom na motorsiklo sa iba't ibang estilo na gawa gamit ang Honda Inline 6 na makina. Ganyan mga kaibigan, ang kwento ng napakagandang motorsiklo na Honda CBX 1000. Sa puntong ito, nagtatapos na ang aking kwento. Salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, suportahan ninyo ako sa pag-like, pag-share at pag-komento sa channel. Kung gusto ninyong suportahan ako, maaari kayong magbigay ng tulong pinansyal gamit ang detalye sa deskripsyon. Hanggang sa muli!